Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa hapong ito ay mag-update lang po tayo no, sa ating talong na pinararaton natin mga ka-farmers. So ito na po ang kalagayan niya ngayon kung saan sa 17 mag-isang buwan. Okay, so 2 weeks na po siya mga ka-farmers no. Mulang nairaton. So ganito na, may napapansin na po tayong mga magaganda at mararaming mga bulaklak. So sa madaling salita, ang antayin natin dito ay mga 2 linggo ay makakapitas naman po tayo uli. So tama to mga ka-farmers no, sa magandang presyo kasi alam natin kahit saang panig ng ating bansa ay napakainit po. And then sa Mindanao lang no ang may ulan. So sa bandang Visayas at saka dito sa Luzon, sa Bicol lang. And then may ulan naman din sa part ng Luzon, parang saglit lang no. So yon po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share at may update ko po sa inyo sa ating talong na niraraton na mag-isang buwan sa 17. So asahan natin to no, sa 15 may ma-harvest na siguro tayo din Hindi naman marami, at least meron mga ka-farmers. So ngayon may mapapansin na po tayo ng ganyang kalaking mga bunga May pa isa-isa pa, hindi pa natin masabing marami no. Yan may ano pa doon banda Yan. Kasi ang raton mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo. Once na sanga siya, katulad nito. Yan ang sanga niya ilang dahon pa lang ganyan lang kataas pero may dalang bunga na Kita natin may dalang bunga na. Kaya mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kailangan po natin to protektahan para kahit yung ganito pang kalaking mga bunga ay walang tusok. So protektahan natin sila laban sa maninira tulad ng tinatawag nating fruit shot borer mga ka-farmers. Kung pag-usapan naman natin sa white fly no, wala tayong mapapansin kung mayroon bang white fly wala tayong makikitang lumilipad no. So yun po mga ka-farmers. So nagpapadilig tayo din ng fertilizer sa pangatlo ngayong araw. Kasi mula siyang nairaton 3 days nagpapadilig tayo ng fertilizer. Ngayon mga ka-farmers, nagpapadilig din. So pag 10 days siya, pinapaulit natin no. So yan, nagpapadilig tayo ngayon. Pero ang tamang pagdilig bukas pa, pero dahil pupunta at lilipat kami sa kabilang farm, so ngayon nagpapadilig kami. Okay. So yun po mga ka-farmers, sa 17 isang buwan siya sa ating talong na niraraton. So kung tingnan natin ngayon mga ka-farmers, maganda at marami na po silang sanga. And then may mapapansin na tayo mga bulaklak. So halos lahat na talbos mga ka-farmers no, share ko lang po sa inyo, ay nagdadala na po ng mga maliliit na bulaklak at saka bunga. Okay, so sa mga baguhan pa sa farming, sana nga may matutunan kayo sa ibahagi natin ngayon. So share ko lang po sa inyo kung paano gawin ang raton at ano ang mga palatandaan. Kasi marami sa nagtatanong, sir, ano ang raton? So ang sagot ko, putulin. Ba't pinutol, sir? Ano ang dahilan? So ngayon mga ka-farmers, sa ating kwentuhan ay malalaman nyo na kung bakit natin raton. So may mga dahilan po siya mga ka-farmers no? Una, sa panahon ngayon, lalo na sobrang init, tapos ang bunga ng ating talong hindi natin mapalaki ng maayos no. So ganito pa lang kalaki ganito na ang hitsura niya, namumutla, di ba? Kita niyo namumutla Yan. So ganito pa lang kalaki. Alam niyo ba kung ano ang kakulangan nito? Tubig, dahil po sa sobrang init. Kahit sakto naman sa tubig, dahil ang init ay sobra mga ka-farmers, mamumutla pa din ang bunga ng ating talong. Ano po ba ang solusyon? Tubig. So yun po mga ka-farmers. So kahit may tubig, mamutla pa din. So ngayon mga ka-farmers, kung mamumutla ang bunga sa yung talong nakalisto, ang kulang doon ay tubig. So normal lang po sa ganitong panahon na mamumutla dahil po sa sobrang init. Okay, so ang dahilan po bakit natin siya iraton, una, mga palatandaan na malalaman at makita natin, maliit o bansot na ang bunga. So pwede na siyang iraton no? Maliit o bansot na ang bunga. So kailan natin mapansin, kahit sabihin 4 na buwan, kung sa tag-araw pwede na no. Kung sa tag-ulan aabot ng 6 bago natin sila mairaton.
Then ang talong natin lagpas tao na. So ganyan na din siya katangkad. So ang gagawin natin dyan mga ka-farmers, pag pangit na ang bunga sa ating talong at hindi nang lumaki ng maayos, tapos ang presyo ay mura pa, tapos inatake pa ng fruit shoot borer o white fly, putulin mo na lang para mapigilan, no, ang pagkalat, no, ng fruit shoot borer sa lahat ng talbos na talong mo. And then ang white fly, okay, tapos sa loob ng mga 3 araw mag-spray ka ng insecticide para sa white fly o para sa fruit shoot borer. And then lahat ng mga sanga na pinutol mo, alisin mo sa taniman mo ng talong. Kagaya nito, pinutol natin tapos nasa gitna ang mga sanga. So inalis natin, dinala sa bandang dulo, no? So yun po mga ka-farmers. And then wala silang masira kasi wala namang dahon, no? Walang pangsanga. So yan, madali natin silang makontrol sa mga insektong mga ginagamit nating mga mumurahin. Pwede sa gold, pwede sa perbaton, no? So dali natin makontrol ang fruit shoot borer at saka yung white fly mga ka-farmers sa gold, pwede din, at saka sa prebaton, no? So yun po no mga ka-farmers ang ating lang ginagamit. So ngayon marami ng sanga, ayan, ingatan na natin to mga ka-farmers para hindi atakin uli ng fisting insektong white fly o fruit shoot borer. So mag-spray tayo din ng mga Proclaim Opti, Alika, pwede din. And then ang ating foliar din na ginagamit palagi yung Green Acres mga ka-farmers, kasi ang Green Acres yun po ang foliar na mura lang at abot kaya nating mga farmers. And then ang Green Acres natin ginagamit, no, na foliar fertilizer, ang raw material niya ay galing po sa Norway o Israel. So alam naman natin ang Norway o Israel mga ka-farmers, pag-usapan natin pagdating sa agrikultura, sila po'y nangunguna. Kaya nga yung foliar natin kahit mura, pero may kakayahan din mapaganda ang ating tanim, no, kasi napakayaman po niya sa nutrient. Available ang mga major elements tulad ng nitrogen, phosphorus at saka potassium, secondary nutrients tulad ng calcium, magnesium at saka sulfate. And then mayaman din siya sa mga micro elements tulad ng boron, no, so zinc, so copper, meron din siyang molybdenum. So yung mga ganyan mga ka-farmers, no, meron din sa ating foliar na ginagamit. Okay, so yun lang po siguro mga ka-farmers. Then ang fertilizer, bumalik tayo, no, ngayon nagpapadilig na tayo din ng 6 na kilo, and then tag 1 cup din ang pagdilig. So bukas papadiligan na natin to ulit ng tubig mga ka-farmers, kasi alam natin napakainit ang panahon ngayon, para magtagal at saka gumanda ang uli ang ating tanim. So diligan natin mga ka-farmers para makasurvive. So asahan natin to mga ka-farmers, baka sa susunod na mga buwan gaganda ito uli at saka dadami ang ating harvest. So pag marami ang ating harvest mga ka-farmers, ayan, makakapaldo tayo, kasi pag buwan ng June maganda ang presyo. Pag abot ng katapusan dito July, August, sobrang mura, no? Alam naman po natin yung mga panahon na yun mga ka-farmers, kasi bilang isang farmer at walang ibang hanap buhay yung pagtatanim ng mga gulay, so naranasan natin mga ka-farmers, no? Nasubukan na din natin yung mga pagtaas o pagbaba ng mga presyo. So yun lang po siguro mga ka-farmers. So bago natin to tatapusin, may isang tanong lang po tayo na sasagutin, no, galing po sa ating kaibigang farmer, at ngayon pa din natin nagawa ng video. Ang tanong po mga ka-farmers, mga ka-viewers, anong buwan daw magandang itanim ang talong? So napakaganda to mga ka-farmers, no, na tanong kung anong buwan. So ang sagot ko sa kanya mga ka-farmers, sabi ko gagawa ako ng video para malaman mo. Okay, so based on my experience mga ka-farmers, mga subscriber natin at viewers, so sa akin wala akong buwan, kasi ang talong mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, matagal ang buhay. So lahat na presyo, mataas o mababa, ay mararanasan sa ating talong. Okay, yung talong natin na ating harapan mga ka-farmers, at saka yung talong na ating pinipitasan kanina, na daanan pa niya mga ka-farmers, no, ang 170 per kilo pagkatapos sa bagyong Yuan, yung binahaang Cebu, no, 170 mga ka-farmers, 160, 170, mga nasa loob sa isang linggo mga ka-farmers, napakataas ang presyo. And then ngayon nagmura, no, nadaanan ang 25, nadaanan ang 35, 60, 80, 90, 100, 120, 170 ang pinakataas, no. So yun po no mga ka-farmers. So walang buwan na pinipili ang pagtatanim ng talong. Pag may
area ka ng nailang prep katulad sa atin, o yan, kung may mga punla ka, taniman mo. Huwag mong intindihin na pag-harvest nito ay mahal ba, ay mura ba, kasi ang talong matagal ang buhay. So kung kaya nimo alagaan ang talong sa loob ng 2 taon, kasi nakasubok naman ako, no? Pero hindi yung talong na kaliksto. Ang kaliksto ko ay hanggang ano lang 17 months kapin, no? Hanggang 17 months, pero nasa 100 plus harvest. So yun mga ka-farmers, sa 100 plus harvest mo, maranasan mo ang murang presyo at magandang presyo. Kaya yun po ka-farmers, sana makita mo yung video na ginagawa natin to. So pag may ready ka ng area na tataniman mo ng talong, pwede mo na taniman ngayon. Kasi nagtanong siya, may area na daw siya, malinis na, pwede ba? Napakainit daw. Sabi ko pwede. Sabi niya, ano bang mga magandang buwan itanim ang talong sir na tumama sa magandang presyo? Eh yung sagot ko, gagawa na lang ako ng video para alam mo. So sa akin, sabi ko sa kanya, pwede mo nang taniman. Huwag mo lang intindihin na pag-harvest mo ay mura or taas ba. Kasi ang presyo ng talong pataas pababa, no? Palaging gumagalaw araw-araw. So yun lang po ang may share ko patungkol dyan. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, ito na, no, ang ating update po sa ating nirarato na talong. Maganda na at may paisang bunga at mga bulaklak na nating makikinta sa mga sanga ng ating talong. Yun na po siguro ang may update at share ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.